inanunsyo po ni Senator Amy Marcos na kapatid ni Pangulong Marcos Jr. na magkakaroon po ng seremonya sa Malacanang Palace sa darating po na tinatawag na December 30. Nagkataon po na ito ay Rizal Day celebrations. Kasi yan po ang araw ng pagkakapaslang kay dakilang bayaning Gat Jose Rizal sa Luneta na dating tinatawag na Bagong Bayan. Ayon, sa panahon ng kolonyalistang Espanyol. So on Rizal Day, according to the declaration made by Senator Amy Marcos, who happens to be the presidential sister, she was informed of the reliable information, maybe coming from her brother or the staff of her brother or even coming from the Senate staff na magkakaroon daw ng pagpipirmahan sa nalalapit na pagpapatupad bilang magiging batas ang 2025 budget at tatawagin itong GAA 2025 or the General Appropriations Act of 2025. Bakit kung makikita nyo sa title na yan, nag-react tayo at ang tawag natin ay isa itong kurakot budget ang 2025 na ipinasa ng mga hudlong politicians na kontrolado ng pinsan nilang si Martin Romualdez at mga kasabwat nila hindi lamang sa loob ng lower house o sa House of Tambaloslos, kung hindi pati na rin po sa Senate sa pamumuno ni Senate President Chis Quilay Escudero. So ito pong mga alipores ng mga politikong ito na kaalyado ng Marcos government ay nagpasa ng isang budget na napaka-iskandaluso kontra sa interes ng mamamayang Pilipino at hindi po ito naaayon sa pagpapabuti ng pangangailangan ng mga batayang serbisyo at batayang programang higit na pangangailangan ng mga milyon-milyon na mga Pilipinong nakakaranas ng kahirapan mula sa sektor ng mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, mga maralitang lungsod, manggagawa, mangingisda, at iba pa, mga katutubo. They are not part of the budget ditong 2025. Kaya ko tinawag na kurakot budget ng mga hudlong politicians. Sapagkat una sa lahat, kung magpipirma si Mr. Marcos na walang malinaw na deklarasyon na kanyang i-veto o kanyang pipigilan ang pagpapasa nitong 2025 budget na mayroong mga iskandalusong laman. Number 1, tinanggal po nila ang mandatory subsidy of 53 billion pesos and additional of 21 billion para po sa pagpapalakas ng PhilHealth Insurance Services for 2025. That means 74 billion pesos po ang tinanggal sa budget na supposedly ay nakalaan para umandar at lalo pang magtuloy-tuloy ang mga benepisyo at mga tulong na naibibigay ng PhilHealth Insurance Program ng gobyerno para sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino na nagkakasakit o na-ospital. So, 74 billion yon. Dapat ma-veto ito ang pagtanggal o hindi man ma-veto kung hindi ma-reinstate. The correct term is ma-reinstate ni Marcos Jr. ang ganitong budget sa PhilHealth. Kung hindi niya gagawin ito, ay talagang totoo ang sinasabi natin na kurakot at hudlong budget itong 2025. At hindi ito naaayon sa kabutihan ng mamamayang Pilipino. Number 2, tinanggalan din po ng grupo nila Martin Tambaloslos at mga alipores nila Senate President Chis Quilay Escudero at mga representante nila dito sa mambubutas na committee o bicameral conference. At nagiging parang isang chop suey na uri ng pamamalakad na wala nang matuwid na pagsaalang-alang sa interes at kabutihan ng mga mamamayang Pilipino ang kanilang paglalarga sa bicameral conference ng mga hinihilot nilang budget para sa kanilang kurakot and hudlong budget for 2025. Tinanggalan po nila dyan ng 44 billion pesos
ang public education sector, including ang tertiary universal access education support ng gobyerno. 44 billion yon. Hindi ba yan na nararapat na tawagin na ito ay isang hoodlum and kurakot budget? Samantalang pinalakihan nila at dinagdagan pa at pinagpaparti-partihan ang mga budget for political corruption and political bribery, which is yung tinatawag na ayuda there, ayuda here. Okay. Number 3, tinanggal din po nila ang tinatawag na support subsidy ng DSWD sa mga indigents na araw-araw po na lumalapit direkta sa DSWD para makaagapay sa kahirapan ng buhay. Mga almost 90 billion pesos din po ang tinanggal dyan ng mga alipores ni Martin Romualdez at ni Chis Escudero doon sa bicameral conference. So kita nyo na kung ano po mga kinatay nila. Tinanggal din po nila ang 15 billion pesos na budget para po supposedly sa modernization ng armed forces of the Philippines. So malinaw po na hindi kapakinabangan at hindi kaayusan ng mabuting direksyon sa pag-aangat ng kabuhayan, pang-ekonomiyang karapatan at kabutihan ng ating mga mamamayang Pilipino, including po ang pagbibigay laan sa modernisasyon ng agriculture, wala. Ang pagbibigay daan sa modernisasyon ng ating mga serbisyo, kahalintulad dyan sa pag-modernize ng mga educational materials and reference support for learning progress ng ating kabataan, wala. Tinanggal din nila yan. At ganoon din po ang nakakabahala na paglulusot ng Kongreso ni Martin Romualdez at ni Chis Escudero ng humigit kumulang 250 billion pesos na budget na hindi naman nakaprograma at hindi naman hiningi ng gobyerno na ito ni Marcos, subalit ipinasok nito mga kongresista at mga senador ang 250 billion pesos na pork barrel at naging parking fund nila sa DPWH. Ayun. So malinaw po kung ano po ang ating pinupuna dito. Wala pong katuturan at walang kabuluhan sa interes at kabutihan ng mamamayang Pilipino itong tinatawag na kurakot budget na proposed at gustong pagsamantalahan ng mga hudlong politicians. At nakatakda pang pipirmahan ni Ginoong Marcos sa darating pong 2024 December 30. Okay. Pangalawang punto, mga kababayan, ano po ang implikasyon ng budget na ito kapag hindi po nagkaroon ng pagpipigil o pagtatakwil si Marcos Jr. dito sa mga iskandalusong component and provisions ng budget 2025. Kung hindi niyo po gagawin ang kanyang tungkulin, ganon din po sabi ng isang viewer natin, pati training sa mga OFW support subsidy tinanggal ka, Eric. That is true. Bastos magpaliwanag, walang galang. Hindi ako bastos nagpapaliwanag. Akala ko kung ano, ito yung sakay Paduano. So malinaw po na nakakabahala. Sapagkat we were expecting that Mr. Marcos should send back, Mr. Marcos should send back, ibabalik po niya at itatransmit with presidential notice sa kanyang oposisyon sa mga ginawa na pagkatay-katay sa budget of 2025 na ang nag-proposed ay ang Executive Department mismo. At upang mapag-aralan at mapagtanto ng House of Representatives, ng BICAM ng Senado at House of Representatives na i-restore or i-reinstate nila ang malakihang bilyong-bilyong pondo na tinanggal nila doon sa mga batayang serbisyong panglipunan at basic sectors interest and support na dapat na ipasa. That includes the budget for education, budget for health, and even the modernization of agriculture and modernization of the armed forces of the Philippines.